No, katatapos ko lang mga kamunti, katatapos ko lang mag Thanksgiving, tapos lang mag Thanksgiving ng mga Iglesia ni Cristo. Ako ay nakasama kagahapon, no. Talagang nabiyaya, ika nga, naramdaman ko yung bagay na hindi ko hindi ko hindi ko akalain na dati noon na ako'y marami ako naramdaman, pero sinagot ako ng Panginoon. Pero itong ko sa Iglesia ni Cristo, mula ako'y sumama, lahat ng panalangin ko ay talaga'y dinidinig. Sa aking opinion, Chorya, palagay, no? Hindi ako nanghihikayat, pero ako'y sinasabi ko yung naramdaman ko, sinasabi ko yung katotohanan na naramdaman ko sa puso ko at sa isipan ko. Sa subconscious mind ko, meron kasi tayong tinatawag na subconscious mind, yung hindi natin alam sa puso natin, sa kaibuturan ng puso natin, na tayo ay nagpupuri na sa Panginoon, na nabibigyan natin siya ng kaluwalhatian, na tayo nakakaramdam ng kagandahang loob. Ang sakit na lang muna, kaya ako ng kagandahan loob sa puso, kaya naibibigay natin, i-impress natin sa ibang tao yung gusto natin ma-impress. Kaya nga ito, inaano ko sa inyo, inilalabas ko sa inyo na mabiyaya talaga ang Thanksgiving na ginawa ng Iglesia ni Cristo dito sa ako kahapon, mangiyak-ngiyak ako, talagang solemn, napaka yung pagsamba ng Iglesia ni Cristo, hindi kaya ako, sa akin, Chorya, aking opinion, hindi mapapantayan ng anumang bagay dito sa mundo. Yung naramdaman mo, hindi lang pala pakinabang ang kayang masaya sa puso mo sa mundong ito. Hindi lang pala material na bagay, opera, o kayamanang, kapangyarihan, kasikatan, lahat na makamtan mo sa mundong ito. Pero iba yung saya nararamdaman mo pag ang Espiritu Santo. Dito totoo lang, ito ako pumubok na ako sa iba't ibang samahan. Pero sa Iglesia ni Cristo ko naramdaman yung hindi ko naramdaman sa kailanman sa buhay ko. Yan ang patotoo. Hindi ko naramdaman, hindi ako nagpapakunwaring ako'y for ito lang, ganito lang video. Hindi, alam nyo, kasi, sabi ko nga sa iyo, natawag ako, hindi dahil sa kanilang sinasabi. Natawag ako dahil dun sa aral na aking matagal nang pinaniniwalaan na siyang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, na matagal ko natuklasan. No, ako kasi tagapakinig din talaga ako dati ni Brother Eli. 'Di ba? Marami rin akong naano sa Biblia at sa ibang religion, sa ibang marami din akong natuklasan sa mga Bible. Ngayon, napagsama-sama ko, ito nga sa Iglesia ni Cristo, nasabi ko napaka 10 out of 10 yung mga hula sa kanila na lumalapat sa kanila. Ngayon, sabi ko agahapon, ang promise ko, yung mga napakinggan mismo doon sa Thanksgiving na ginawa o pasalamat sa Iglesia ni Cristo, ikukwento ko sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yun. Magaman na paliwanag na sa inyo, pero mas gusto ko detalyado sa inyo kung ano yung topic agapon. Diba sabi ko sa inyo agapon, makinig kayo ng aral, di ba? Ako nakinig ako sa Iglesia ni Cristo, yung pasalamat nila, kung ano ang topic, di ba? Tungkol dun sa pagpapahalaga sa pasalamat dun sa handugan, dahil ikinumpara pa nga yung Iglesia doon sa Macedonia. Di ba? Tama, doon sa Macedonia. Ikukwento ko sa inyo yon, no? Mamaya-maya. Ngayon, ang sa akin lang, grabe ang pagpapahalaga ng Iglesia ni Cristo sa ginagawang handugan. Sabi ko nga sa inyo, kaya pala matibay, lumalakas ang Iglesia ni Cristo, hindi dahil sa pera nila, dahil doon sa tiwala na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila, na kanilang sinampalatayanan, na isinusukli ng Panginoon Diyos sa kanila, sobra pa nga, na sila'y pinagpapala, itinatanyag sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na talagang naghihimala, ika nga,
Kasi bumulusok yung dami ng Iglesia ni Cristo itong 2015 pa lang eh. Bumulusok. Hindi mapigilan yung dami. 'Di ba? Kung nakakabasa kayo ng yung pamphlet nila, yung pasugo nila, talagang marami na ako nabasang pamphlet, pero hindi naman, sabi ko nga sa inyo, ang Diyos marunong. Hindi nga hayaan ang isang religion na dumami kung ito ay peke. Totoo lang. Kung ito ay Ngayon, umprod, no? Ngayon, ang ibig ko sabihin, ginaya ng mga Iglesia ni Cristo yung nangyari nung mga nakaraang sa Israel sa panahon ng Bible time, mga ancient times, biblical times, doon sa kala Apostol Pablo at doon sa Iglesia ng Macedonia. 'Di ba? Tinularan nila 'yon. Kung paano nagpahalaga ng handugan ang taga-Mas. Ito kwento ko lang sa inyo kung ano nangyari sa Macedonia, no? Kasi agahapon ito yung topic sa Iglesia ni Cristo na ako nga na alos mangiyak-ngiyak ako sa loob kasi nga napaka-solemn, napaka-ayos, napakalinis, napakatahimik, yung mga umaawit sa kanila, naglalakad mula sa likod, naglalakad paharap, nagiiyakan, hindi masasabi, hindi pwedeng sabihin hindi tunay na iyak yun eh. Lahat umiiyak eh. 'Di ba? Hindi naman mga artistang binayaran nyo para umiyak. Hindi. Hindi yung mga nasa covered court na para umiiyak, tumutumba, hindi. Ang Iglesia ni Cristo, puro yung damdamin nila kasi naramdaman nila. Ang pag-iyak kasi, maraming klase. Una, artista ka. Yung emosyon na talent mo, skill mo, umiiyak ka. O kaya naman, umiiyak ka, hindi dun sa bagay na sabi ko ganito eh. Halimbawa, namatayan ka. Ito may nabasa akong malalim. Psychology. Ewan ko kung search nyo na lang kung gusto nyo. Saka sa akin, obserbasyon din, sa akin, teorya, opinion. Pag isang tao nasaktan, umiyak ka, totoosin, hindi naman 100% umiyak ka dahil dun sa nangyari sa'yo. Alam mo, iniwan ka ng girlfriend mo. Isabi, 100% umiyak ka dahil sa iniwan ka ng girlfriend mo, boyfriend mo? Hindi. Halimbawa, example, namatay ang mahal mo sa buhay, nakasumilip ka dun sa kabaong, umiyak ka. Alam mo, kung totoo sa aking opinion teorya, natabate sa pag-aaral ko hindi ka naman umiyak dahil namatay siya ng 100% umiyak ka, oo, kasi kasama na yon. Pero, iniyak mo lang yon kasi naipon na. Parang ganito, sample lang kita. Meron kasing gamot na sa mga psychiatrists pag may problema ka, anxiety ka, sabi niya ni Dr. William natutunan ko. Ito, maisingit ko lang to bago doon sa Macedonia. Marami, sisikin ko kayo ng kaalaman. Pag uminom ka ng gamot niya, sabi ni Dr. William, hindi ko mabanggit yung pangalan ko no? Pag may anxiety, binibigay yon. Pag sabi nga ni Dr. William, pag 5 problema mo, isa na lang problema mo. Gamot yon na parang serotonin sa brain. Na happy hormone tawagin niya ni Dr. William. Na topic niya yun, alam ko nakaraan Happy hormone. Pag doon, nasubukan ko na ma-depress May stress ako itong 2018 na depress ako. Pinainom ako nung ganon. Totoo nga. Kahit iniwan ako ng girlfriend ko, hindi ako umiyak. Parang baliwala lang. Bakit? May happy hormone ka So, ano ibig sabihin ko? Anong ibig sabihin ko? Yung palang pag-iyak, naiipon. Dahil malungkot na, wala ka ng happy hormone, kaya umiiyak ka. Kaya yung namatay, nawala ang mahal mo sa buhay, nagdagdag lang yon sa contribution para umiyak ka ng todo. Pero kung tutuusin, marami ka na napagdaanan, naipon lang, kaya umiyak ka na. Naintindihan nyo? Bakit naman ako yung uminom ako dati? Nawala ang lola ko, hindi naman ako umiyak. Kasi nga naka-take ako ng anti-anxiety. Sabihin, may kinalaman sa hormone. Nakita nyo? Ngayon, maraming klase ang pag-iyak. Nakita ko nag-iiyakan ng mga iglesia ni Cristo. Ba't ko tinatalakay ito? Kasi nakita ko nag-iiyakan maski ako na mangula mata. Yung pagpapahalaga ay naramdaman nila. Totoo. Makikita mo ang Espiritu Santo, pinabababa nila. Pag nanalangin sila, hindi nila inuutusan ng Espiritu Santo, pinakikiusapan nila na may pag-ibig. Na siya sabi nila, kung hanggat maari, isamahan mo kami sa pagtitipong ito, sa pagsambang ito. Babain mo kami ng iyong Santong Espiritu, lukuban mo kami.
nararamdaman mo ang Espiritu Santo sa paligid mo. Na yung Espiritu Santo na yon, siyang isinusugo nung panahon pa ni Moses, ni Abraham. Siya yung naramdaman nila Apostol Pablo, lahat ng missionary noong araw ng Bible times sa panahon ni Kristo. Siya yung isinusugo pag nananalangin ka. Hindi yung manalangin ka kung ano pabaga. Naintindihan nyo? Nagets nyo ako? Nagets nyo yung essence ng kwento ko? Diba? Kaya ito yung uri ng pag-iyak nila totoo. Kasi sabi nila, iba kasi narinig ko, iyak-iyakan. Hindi. Totoo. Totoo. Maramdaman mo yung spirit doon sa loob. Yung espiritu sa loob. Oo. Ito pa nga sa akin lang ito nga, tutuloy ko na. Yung sa Macedonia. Ano ba nangyari sa Macedonia? Bakit ang Macedonia ikinumpara sa topic ng Iglesia ni Cristo? Yung palang Macedonia, napakabuti nilang loob nila. Grabing kahirapan ang naranasan ng Macedonia dahil sa pag-uusig sa kanila, sa paniniwala nila. Pero naghandog sila. Alam mo ginawa ng Macedonia? Ito basahin nyo sa unang Korinto 8, 1 hanggang 14. ng saling ASND. Kung may Biblia kayo dyan, basahin nyo kung ano niya sa Macedonia. Ang nangyari doon, sila pa ang nakiusap doon sa mga apostol, kay sa misyonaryo, kay Tito. Si Tito isang misyonary, leader ng simbahan nung araw. Kasama niya si Apostol Pablo. Nangolekta siya ng mga likom ng halaga. Nagulat sila yung taga Macedonia, naghandog ng higit sa kanilang makakaya. Ano ba yung higit sa kanilang makakaya? Pag sinabing higit sa makakaya, halimbawa, sa trabaho mo, sumasahod ka ng 25,000. Ba? Yun ang kinaya mo Yun ang bayad kasi sa pinagtrabahuan mo Di ba? Nung araw kasi, pag nagtrabaho ka, nung araw, sinaunang Greek, hindi ko alam kung Greek ba yun o Asian Times, ang sahod, asin mahalaga kasi nila asin pinangbuburo yung asin kaya nga di ba yung salt nagmula yon sa salary, sahod. Search nyo, nung araw ang sahod asin, salary, kaya ngayon salary ang sawag. Kung ano yung bagay na nung araw pag pinagtrabahoan mo, may 2 kilo or more or less kang asin, yun ang sahod mo. Dahil wala pa na mahalaga nung pera noon Yun ang sahod mo. Ngayong sahod mo, dadadag ko lang trivia lang yan. Yung sahod mo ngayon, tinutumbasan ng pinagtrabaho mo. Pero ngunit, ano ang tanong? Ano nga ba ang higit sa kaya? Na siyang pagpapalain, sabi ng Diyos, pag naihandog mo yon. Halimbawa, sahod mo 15,000, tapos naihandog mo 17,000. Hindi tinatakdaan kayo ang Iglesia ni Cristo hindi nagtatakda ng sahod, hindi nagtatakda ng kung ano ihandog mo. Sabi ni Cristo, kung ano yung pasya na sa puso mo, ihandog mo. Yun kung ano yung nakakalugod. Di ba? Ganong ginawa ng taga Macedonia na tinularan ng Iglesia ni Cristo. Kaya anong pinakapunto ko, essence netong kwento na to? Yung tinularan nila ang taga Macedonia, kaya pala umaasenso ang mga Iglesia ni Cristo, mga member nila, dahil tinutularan nila ang taga Macedonia. Na siyang Macedonia, siyang natala sa kasaysayan na may nakabalot na misteryo at kapangyarihan. Na inilagay ng Diyos ang kwento ng taga Macedonia para tularan ng mga tao sa Kristiyano ngayon. Kapag natularan mo ang mga taga Macedonia, tiyak ko, pagpapalain tulad ng nangyayari ngayon sa Iglesia ni Cristo, nakakabili ng bayan. Hindi bayan syudad. Syudad saka village binibili ng Iglesia ni Cristo. Yun ang dahilan kasi hinigitan nila. Tinularan ang mga taga Macedonia. Ang mga taga Macedonia, nakiusap pa. Basahin nyo, nakiusap pa sila, parang paulit-ulit sila nakiusap. Kala Apostol Pablo na pakiusap, hayaan nyo kaming mag-contribute, maghandog. Kasi nakikita yung kalagayan nila mahirap na sila. Alam nyo ba yung mahirap? Ang Macedonia, gano'ng kahirap ang Macedonia? Kwento ko sa inyo, batay sa mga scholar, talata ng Biblia, at malalalim na kwento, para sila nasa Islam area na wala nang makain. Inuusig sila kabi-kabila sa pagsubok. May nagkakasakit, may nawawala. Nagkakautangan din yung malamang. Nagkakaubusan silang pagkain. Ika nga na matatanda, isang kahig, isang tuka.
Sabihin nyo manok kasi isang kahig, isang tuka. Sabihin, sa araw, isang beses lang kumakain, o kaya hindi naman makakain isang araw. Kung ano lang kinita niya, doon lang siya makakain. Pag bukas walang trabaho, hindi sila makakain. Namamalimos. Grabe pag-uusig na nangyari sa Macedonia. Pero sila pa ang nagpresenta sa kanilang leader na nangunguna sa kanila na hayaan nyo kami maghandog para kami makalugod sa Panginoon. At naghandog sila para sa kanilang samahan. Sila pa ang pinilit nila ang sarili nila, paulit-ulit nilang eto nga nakalagay, paulit-ulit nakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataon makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Yun pala ang punto. Kaya sila naghandog, isa sa mga dahilan nila, gusto nila makatulong sa mga mahihirap na mga mananampalataya. Sabihin, mananampalataya ka, mahirap ka, isang kahit isang tuka ka lang. Sabihin yung mahirap, sabi niya, di ba, minsan kung sino pa yung mahirap, yung pa yung nakakatulong sa kapwa mahirap. Parang ganun ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Kaya pala yung mga member ng Iglesia ni Cristo, hindi naman halos mayayaman eh. May mga pinagpalat yumaman na. Yung mga leader na, ng CEO na, president ng company, pero ginaya nila ang taga Macedonia. Yung pala ang sikreto ng Iglesia ni Cristo, kaya sila ay pinagpapala. Naghandog sila ng higit sa kanilang kaya. Mahirap yon sa panahon ngayon, maghandog ka ng higit sa inyong kaya. Tapos, anong ginagawa sa pera ng Iglesia ni Cristo? Doon niya sa mahihirap nilang mga kapatid. Pinasisigla, hindi dahil sa pagkain o binibigay na bigas. Pinasasamba nila kasi ang tunay na biyaya, sabi niya ni Cristo, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Kapag pala mahirap ka na Iglesia ni Cristo, hindi ka nila basta tutulungan lang, bibigyan ng isang sakong bigas o pagkain, hindi. Pasasambahin ka nila para makakuha ka ng biyaya. At yung biyaya na yun, yun ang maglilikom ng mga pagpapala sa iyo na galing sa Diyos. Na totoo na lumalapat ang sinasabi ni Cristo sa kanila na si Cristo hindi lang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa mga salita ng Diyos. Yung tinapay sumisimbolo sa pagkain. Ibig sabihin, kung gusto mo yumaman o hindi yumaman, magkaroon ng pagkain, sumamba ka, makiusap Panginoon Diyos, pagpapalain ka. Tingnan mo, minsan pag uwi mo, may magbibigay sa'yo, matatanggap ka bigla sa trabaho. Yan ang mga kwento sa akin ng Iglesia ni Cristo. Kahit noong paman. Yung himala, harap-harapan na nangyayari sa kanila. Di ba? Yung taga Macedonia, natuwa ang Apostol Pablo, pati si Tito, at yun ang gusto nilang mangyari sa Corinto. Tignan nyo mga Corinto, gayahin nyo ang taga Macedonia, nagandog ng higit sa kanilang kaya. Sana ganun din kayo, sabi ng mga Apostol Pablo sa Corinto. At yung Corinto, ginaya naman taga Macedonia, isinalin hanggang sa nakarating sa panahon. At Iglesia ni Cristo, yun din ang tinuturo ng Iglesia ni Cristo. Kaya pala ang sikreto, hindi dahil sa Iglesia ni Cristo nabibigyan, hindi sila kayang bigyan ng anumang politiko. Galing sa purong handugan nila ng higit sa kanilang kaya. Naghandog ka ng 20 mil, sahod mo 20 mil, hinandog nila 30 mil. Yun ang nangyari sa Macedonia. Higit sa kanilang kaya. Diba? Kaya isang magandang halimbawa ang kasaysayan ng taga Macedonia na kaya pala mga Iglesia ni Cristo, kaya hindi lang ito lang ang ginagawa ng pera ng Iglesia ni Cristo, pinagpapatayo nila ng mga kapilya. Tulad dun sa Hagay, basahin yung Hagay 1:8. Nagtipon sila, pumunta sila sa agubatan, kumuha ng mga troso. Nung araw kasi wala naman mga konkreto, wala naman simento, kaya na-invento ang simento. Kaya na-invento mga pang-construction. Nung araw, uso lang yung martilyo gawa sa improvise, saka kumukuha silang troso, nagpapatayo silang templo ng Diyos. Kasi nga, nalulugod ang Panginoon Diyos kasi nakapagpupuri ka. Hindi ka naman pwede magpuri na naulan eh. Pwede, oo, kung kinakailangan, pero hanggat maaari sa pagtitipon nyo, meron kang pundasyon, meron kang masasambahan. Na tulad ng ginawa ng mga Iglesia ni Cristo na ang gaganda ng kapilya, kasi utos ng Diyos gawin niyo may kaayusan eh. Sabi niya ang Diyos naman di pipili ng ganda o kapilya, hindi.
Hindi ganun. Ang nabasa ko, gawin nyo na may kaayusan at yung nakalulugod sa Panginoon. Ano ba nakakalugod sa Panginoon? Hindi lang yung pagpupuri. Hindi lang yung buong puso mo ialay sa Kanya. Siyempre yung sa sa bayan banal niya puro ginto lalakaran mo dun puro onyx, mga batong hindi mahanap, bihirang mahanap sa mundo, yun ang lalakaran mo sa bayang banal na pupuntahan. Ngayon ihahandog mo dito, iaano mo, hindi naman sa pilitan, di ba sabihin, di ba? Sabi niya ng Malakyas, subukin mo ako sa bagay na ito. Alin ito? Yung paghahandog. Subukin mo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang pagpapala ng higit. Walang silid na kalalagyan. Yung silid, silid na to Punuin mo ng 1,000 pera to, napakayaman mo. Sabi ng Biblia, walang sukat na kalalagyan, walang silid na mapupuno. Sabihin, punong-puno na. Diba? Yun ang ginawa ng Iglesia ni Cristo, tinularan nila ang taga Macedonia. Kaya pala sila pinagpapala. Akala ko, di ba nakaraan, tinalakay natin, pinagpapala sila dahil naghahandog lang sila. Hindi. Yung pala, higit sa kanilang kaya ang kanilang ikinukontribute. Kaya naniniwala ko 100%, 1,000% hindi nababayaran ng Iglesia ni Cristo, hindi nasusuhulan ng kahit anong politiko. Lalabas sila, magrarally, dahil babayaran sila, sabi ng ibang ng vlogger, hindi sila kayang bayaran. Doon ang ginawa, maawain sila sa mga mahihirap. Di ba? Sinunod nila yung utos ni Kristo. Kaya ako, grabe ang pagpapahalaga ng mga Iglesia ni Kristo sa handugan. Hindi lang basta pagpapahalaga ang ginawa nila. Talagang 1 linggo nila, 2 linggo nilang pinaghandaan. Sabi pa nga, 1 taon nilang pinaghandaan. Pagkatapos na itong kanilang Thanksgiving, mula bukas paghahandaan na naman nila. Sa January ang handugan, patungo sa December, ganun nila pinahalagahan. Iniipon nila ang pera, pera ito. Ipunin mo sa January, February, March, hindi nila ginagalaw kahit nagkasakit sila, kahit nagkaano sila, para ihahandog sa Diyos. At naihandog sa Diyos, ang lakita mo, maraming Iglesia ni Cristo pinagpala. Diba? Nagkaroon ng magandang kinabuhay, rag to riches. Diba? Harapan sa kanila. Subukin mo, sabi ni Malakyas, subukin mo sa bagay na ito. Subukin mo ang Panginoon Diyos. Ba't mo susubukin ang Panginoon Diyos? Subok na ngayon. Pero sabi ng Diyos, utos niya, subukin mo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang durangawan ng langit at ibuhos ang isang pagpapala na walang silid na kalalagyan. Yan ang sabi ng tatandaan natin. Diba? Yan ang bagay na ginawa ng mga Iglesia ni Cristo. Yan ang tinularan nila. Ang sabi sa Malakyas at ang taga Macedonia, yan ang inspirasyon ng mga Iglesia ni Cristo kung bakit sila pinagpapala. No? O yan, update ko pa kayo kung ano mangyari mamaya, dadalo ako ng year-end nila. Year-end nila na magsasama-sama, mayroon silang kainan. Ang saya nun, dadalo ako sa kanila. No? Sasama ako, no? Na?